Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Apostol Santiago. Minsan, di natin alam kung anong ating gagawin. Minsan tayo'y nalilito. Ano ba ang kahulugan ng ating buhay? But if you're confused about your purpose, serve. Subukan mong maglingkod dahil may kapangyarihan, may lakas, at may pagpapala sa paglilingkod. The best meaning, the best purpose of our life is to serve. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang pinaglingkuran kung hindi ang ating sarili, ito ang ating paghingi ng tawad sa Diyos. Miling tayo muli ng kanyang awa para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangал, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya.
at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aaninlan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat abang ako'y dahan-daang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos, asensyon ay balik. Ang nangyayaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Alleluia, 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 alleluia,
Hinirang tayo ni Kristo upang mamuhang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatang makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong makakaupo sa aking kanan o sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila. Ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyong ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari. Isang araw daw, habang siya ay nagdadasal, nagpakita ang demonyo sa kanya. At sabi po ng diablo, huwag kang matakot. Isi ka lang, may offer ako sa'yo. Gagawin kitang makapangyarihan. Kaya kung itaas ka ng rangko sa simbahan, gagawin kitang mayaman at sikat. Ang kapalit, ito lang. Kukunin ko kalahati ng iyong pandinig. Nabigla daw po ang pari. At sabi niya sa demonyo, sandali lang. Pag-iisipan ko. Bigyan mo ko ng isang araw. Kaya kinabukasan daw po, tinawagan ng pari ang kanyang obispo. At sabi niya, Bishop, nagpakita po ang demonyo sa akin. Gagawin daw niya akong makapangyarihan, mayaman, sikat. Ang kapalit lang daw po, kalahati ng aking pandinig. Sumagot daw po ang obispo, huwag mong gagawin. Alam mo, regalo ang iyong pandinig galing sa Diyos. At saka, demonyo yun. Huwag mong ibebenta ang iyong kaluluwa sa kanya. Bakit makikipag-deal ka sa masama sa demonyo? Hindi tama yan. Pero sumagot daw po itong pari. Sabi niya, pero Bishop, isipin nyo na lang po yung pera na ipagkakalob niya. Pwede po natin itong pantulong sa mga maghihirap. Dahil po medyo nagugulo na rin at nalilito itong obispo, kaya naisipan po niya, tumawag daw sa kardinal para sumangguni, para magpatulong dito sa problema ng pari. Kaya kinuha daw po ng obispo yung cellphone ng kardinal at tinawagan siya. Pagkasagot daw po ng kardinal sa kanyang telepono, sabi ng obispo, Your Eminence, may tukso po itong aking pari. Kailangan ko po ang advice nyo. Ano kayang gagawin ko? Sumagot daw po yung kardinal, sabi, ha? Ano? Lakasan mo nga! Mahina ang pandinig ko! Patay. Meron na palang naunang nakipag-deal sa demonyo. Joke lang po yan, ha? Baka akalain nyo totoo. Pero ang gusto ko lang pong itanong sa inyo, kayo,
kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan, anong handa mong ialay? Anong handa mong ipalit, ibigay, para lang ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan? What are you willing to sacrifice in order to have power? Sina Santiago po at si Juan, para lang po magkaroon ng kapangyarihan, kaya daw nilang magbata sa hirap. Kaya daw nilang sumunod sa kalbaryo ng ating Panginoon. Handa po sila na ialay nila, ibigay ang kanilang buhay. Pero tinuruan sila ng Panginoong Jesucristo. At ito din po ang aral para sa atin. Ang kapangyarihan ay hindi kinakamtan. Ang tunay na kapangyarihan ay pinagkaloob. Jesus said, go back to the gospel, to sit at my right and my left is not mine to give, but my heavenly Father. Mga kapatid, ang lakas, ang kapangyarihan ay isang regalo. Ito ay isang biyaya. Power is never earned. Power is never taken. And definitely, power is never, ever bought. Hindi mo makukuha ang kapangyarihan. Hindi mo mananakaw ang lakas. At hindi mo rin mabibili ang dangal. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay nasa isang posisyon ngayon ng kapangyarihan, kapatid, wag naman sanang lumaki ang iyong ulo. Wag kang magmalaki. Wag kang magmayabang. You have that power, not because of your skill, your intelligence, your effort, but you have that power. It is because God gave you that power. Amen? Kaya nga, kung may hawak kang kapangyarihan ngayon, dapat magpakumbaba ka, magpasalamat ka. Dahil yan ay galing sa langit. Amen? Pero, pinapaalala din sa atin ng Panginoong Jesucristo, ang daan para magkaroon tayo ng kapangyarihan ay sa pamamagitan ng paglilingkod. If there is one thing that you need to give up in order to have power, you need to let go of your ego, of your selfishness, of your greed. Amen? Sabi po ni Jesus, whoever wishes to be great among you, they should be your servant. They should decide to be the least. Walang tunay na kapangyarihan ang mga makasarili dahil sila ay alipin ng kanilang kagustuhan. But the more that you serve, the more that you become powerful. The more also that you serve, the more that you will become more blessed. Meron pong pumunta dito, siya po ay gulong-gulo, nadidepress daw po siya, meron siyang anxiety, hindi niya maintindihan, maunawa na kanyang sarili. Ang sabi ko sa kanya, maglingkod ka. Pumunta ka sa bahay ampunan, sa home for the aged, tumulong ka doon, magpakain ka, maglinis ka. At nung pong mga nakarang linggo, tinawagan ako, nagpapasalamat, sabi niya, Father, tama ka nga. Ginawa ko po yung advice niyo. Ngayon, pumunta po ako doon sa mga kawawang matanda. Tinutulungan ko po sila, nagdo-donate po ako. Napakagaan po ng aking loob, napakasarap po ng aking feeling. Nagkaroon ako ng kapayapaan. The more that you serve, the more you will become more blessed in your life. Amen? Tingnan niyo po, bakit po ang araw ay makapangyarihan? Ito po ay dahil nagbibigay siya ng liwanag. Di po ba? Malakas ang dagat kasi siyang nagbibigay buhay sa mga isda. Kaya nga, ang kapangyarihan mo, manggagaling yan sa kakayahan mo sa iyong pagtulong sa iyong kapwa. Nung minsan din po, ako ay nasa palengke. Nakakita po ako ng isang matandang babae, isang lola. Nagkakuba-kuba na po. Dahil ang dami po niyang binubuhat, dami po niyang dinadala. Di ko po mapigilan ang aking sarili. Nilapitan ko po siya. Bumili po ako doon sa kanyang tinitinda at nagtanong din po ako sa kanya, Lola, ba't nagtatrabaho ka pa? Di po ba sa inyong edad, dapat nasa bahay na lang kayo, dapat retired na lang kayo, dapat nagpapahinga kayo? Bakit nandyan pa kayo sa palengke?
nagpapagod, naghihirap. Alam niyo po, sagot ng lola sa akin. Sabi niya, kailangan po kasi may sakit po yung aking anak, hindi makapagtrabaho. Tapos meron pa po akong 3 mga apo, maliliit. Kung hindi po ako magtatrabaho, kung hindi po ako magnenegosyo, magtitinda, paano na lang sila? Kahit po kawawa yung matanda, nabilib po ako sa kanya. Namamangha ako, napakalakas niya. Di po ba? Kahit na matanda na siya, kinakaya pa niya. Kasi hindi naman po yun tungkol sa pera Tungkol po yun dun sa kanya mga minamahal na kailangan siya. Makapangyarihan, malakas yung matanda dahil nagmamahal siya, naglilingkod siya. Mga kapatid, my dear friends, desire power, not for itself. Desire power not only for you. Because power without love and service is a curse. Power without love and service is loneliness. Power without love and service is useless. Amen? Ang kapangyarihan ay bunga, produkto ng paglilingkod, pagmamahal, at pagpapakumbaba natin sa Diyos. Huwag mong ipagpapalit ang buhay mo, ang lakas mo, ang oras mo, mga minamahal mo, para magkaroon ka lang ng kapangyarihan. Walang kwentang kapangyarihan kung hindi ka nagmamahal at naglilingkod. Amen? At kung hindi ka nagmamahal at naglilingkod, hindi ka rin bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ialay mo ang sarili mo sa Diyos at sa iyong kapwa at magkakaroon ka ng kapangyarihan at ng lakas. Hilingin po natin ito. Magpadasal tayo sa apostol na ating inaalala ngayong araw, si Santiago. Kanyang buhay, inalay niya sa Diyos. Binigay niya sa Diyos. Siya'y nagmisyon, dinadala niya ang mabuting balita. Tulungan sana tayo ni Santiago, apostol. Maalaala natin sana at maunawaan. Lahat ng ating lakas, hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Sabihin natin, Santiago Apostol, panalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihang sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparitot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba. Manalangin tayo ngayon, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ng kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan naway makatupad sa kanilang tungkulin nang may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng maraming kabataang lubos loob, natutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay religyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayan mo kami pakundangan sa nagliligtas na biyaya ng iyong anak, upang sa kapistahan ni Apostol Santiago, na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong ting Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Nitong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat nung tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ni Santiago, Apostol, aming inaalala ngayong araw sa kanyang kapistahan, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who
servant. Make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayon sa kapistahan niya'y masaya kaming nakinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag mong naisin na maging malakas o magkaroon ng kapangyarihan para magawa mo lang yung iyong gusto. Because power without service and love is a curse. If you want to be blessed with more power, serve. Be humble before God, because only God can give you power. Kung napagkalooban ka ng lakas, kapangyarihan, kapatid, pasalamat ka. Gamitin mo yan sa iyong kapwa. Pag binigyan ka ng pera ng Diyos, di lang para mabili mo yung gusto mo, pero kaya binibigyan ka ng Diyos kasi merong mga nakalapit sa iyo, nangangailangan din ng tulong. Kung ikaw ay malakas ngayon, malusog, ang lakas na yan ay hindi lang para magpakasarap ka sa buhay mo. Yan ay para sa mga nanghihina, sa mga nahihirapan, sa mga dukha. At kung nahihirapan ka man, kung nanghihina ka, kung may sakit ka, serve in your little way. How can you serve? When you are weak, when you are sick, pray. To pray for others is also a form of service. Amen? Make somebody happy. Pag pinapasaya mong iba, serbisyo din yan, paglilingkod din yan. Pero para magpasaya ka ng iba, dapat ikaw muna. Pasayahin mo ang iyong sarili. Di po ba? You cannot give what you do not have. How can you be happy in the midst of your suffering, of your pain? Be thankful. Salamat ka sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nagpapasalamat, nakikita mo ang pagpapala ng Diyos, diyan gumagaan ang iyong puso, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya po, itong ating assignment ngayong araw, para tayo'y magkaroon ng kapangyarihan maglingkod. Paano maglingkod? Una, pagdasal mong iba. Pangalawa, make somebody happy today. Pasayahin mo naman ang iba. Make somebody laugh. Smile today. Ikaw sana maging dahilan ng ngiti ng iba. The more that you serve, the more you will have power. The more you will be blessed. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.